Diyos po ang magpala sa pagkahayag ng kanyang salita. Amen. Ayan, so introduction muna po natin. Ang sulat sa mga Hebreo ay para sa mga mananampalatayang mahigpit na pinag-uusig at nanganganib na matuksong itakwil ang pananampalatayang Kristiyano. Pinalalakas ng sumulat, believed to be Paul, na ang kanilang loob para tumatag sa pananampalataya. Ang sumulat ay nananawagan sa kanyang mga mambabasa na manatili silang tapat, itoon kay Jesus ang paningin, at tiisin ang anumang hirap at pag-uusig na maaaring dumating sa kanila. Nagwawakas ang aklat na ito sa pamamagitan ng mga payo at babala. So dito ko po nakuha yung title natin. Sa chapters 12:5-6 daw ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, at chapter 12:7-11 ay patungkol sa pagpapatupad ng disiplina. Kaya po yung pag-ibig at disiplina. So the writer of Hebrews wants to encourage his reader, kahit na prior pa doon sa mga verses, basta kabuuan niya sa chapter 12 talaga, ini-encourage niya yung mga bagong mananampalataya na magpatuloy. At yun nga, kasi yung mga bagong mananampalataya ng mga panahon na yun, maaaring dumadanas ng iba't ibang mga hardship or hirap. So iniisip nila na, ayun, sign ba to nang tayo ay iniwan na ng Panginoon? Yun, may mga tanong na, di ba? Tapos, maybe God was angry with them. So, iniisip nila, baka galit sa atin ng Diyos. So, baka siya ay hindi naglulugod sa atin. Kaya itong chapter na ito ay sinulat ng panunulat para masagot yung ganong klaseng mga isipan at damdamin ng mga mananampalataya. Puro encouragement talaga. So, dito po sa ating binasa, ay nakakuha po ako ng 4 na puntos na gusto ko pong i-share sa inyo. Ayan. Ano-ano po yung 4 na puntos na yan? Ang disiplina ay simbolo ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Pangalawa, ang pagtitiis ay mahalagang sangkap ng disiplina. Pag may disiplina, talaga may pagtitiis eh. Ang disiplina ay para sa ikabubuti natin at daan sa pagiging katulad ng Diyos. At pang-4, matuwid na pamumuhay, bunga ng disiplina. Ayan, isa-isahin po natin ang mga puntos na ito. Ang pagtutuwid ay simbolo ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Basahin po natin ulit ang verses 5-8. Nakalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak.